So yung class, hello again. So ituloy natin, no? So share ko lang yung screen. So module 3 pa rin tayo. Yan. Okay. So again, class, this time sasagutan natin si example 1.4. So yeah, 3.4 dapat yan. Anyway, okay. So titignan nyo class, same. Hindi. This time class, ang kukunin lang natin yung reactions. Okay. So reactions class nung given frame. Yung portal frame method. Okay. So ang again class, dating gawin, ang first step natin lagi dito class is yung column shear. Okay? So column shear class, para mapalabas natin yung shear, kailangan natin ng cut. So mag-cut lang tayo class dito. Ay, hindi. Ang cutting natin this time class is dito. Hindi, anywhere naman actually. Kasi di ba ang habol lang naman natin class, pwedeng dyan, pwedeng dito. Ang habol natin dito class is yung shear. Okay? Pero dito, this time class, sa shortcut, more or less, cut na lang natin sa gitna. Okay? Kumbaga kung saan class yung mga internal hinge natin. Okay? So, itsura class ng ating working structure class pag nag-cut tayo dyan. Okay? So, more or less, di ba? Parang ganito. Yan. So, meron tayong ganito. Okay? So, again, di ba class, dito yung internal hinge natin. Yan yung mga internal hinge natin. Okay? So, kukunin natin class is yung shears dyan. So, open muna natin class yung external load. So, ang external load natin class, meron tayong 1, 2 pounds. Okay? So, kung titingnan nyo class, ilagay ko yung ating notation. So, meron tayong B dito. Ito class yung D, F, tapos G. Ito naman class, meron tayong I, J, K, L. Okay? So, again class yun. Di ba yung first assumption natin class, di ba? Shear class. So, kailangan natin ilagay yung shear. So, pag kinat natin yung class, meron tayong makukuhang shear. Tapos yung mga value ng shear natin class, again, pag interior columns yung class, yung shear niya dito, 2V. Okay? So, lahat ng interior columns class may shear na 2V. Yung mga exterior columns naman class, meron lang siyang V. Okay? So, yan ang class yung working structure natin. So, para makuha natin class yung value ng V, magsasummation of forces, horizontal tayo kasi is equal to 0, lahat ang to the right positive. Okay? Tapos yun. Apply natin yung formula. So, meron tayong to the right class na 1, 2. So, positive siya. Okay? Minus class, meron 2, 4, 5, 6. 6V is equal to 0. Okay? So, may makuha tayong V class. V is equal to 200 pounds. Okay? So, since nakuha natin yung V class, pwede na rin natin makuha class kung ano yung mga V dito. So, kung titignan natin class, meron tayong meron tayong shear class nung I. So, yung shear nung I class is equal to yung shear ng L is equal to V is equal to class 200 pounds to the left. Okay? So, meron rin tayong class shear nung J is equal siya class sa shear ng K is equal to 2V is equal class sa 2 times yung 200 class. So, 400 pounds to the left. Okay? So, yun yung first step natin class. Nakuha na natin yung column shear. So, next step natin class is kailangan natin free body diagram analysis. Okay? Lalagay lang natin yung mga sagot natin. So, again class, yung mga interior, meron tayong 200. Yung mga exterior class, meron tayong 400. Okay? So, erase ko lang class. Tuloy natin. So, after natin makuha kasi yung column shears, ang next step natin class is yung tinatawag natin free body diagram analysis. Okay? So, yung free body diagram analysis class this time, di ba, chop-chopin natin yung class para makuha natin yung parang mga internal forces natin. Okay? So, this time class, ang gagamitin natin is yung shortcut. So, shortcut ko siya class kasi mas maiksi siya. Okay? So, ang galawan kasi class pag shortcut, parang yun. Gamitin natin class yung internal hinges. Internal hinges. Okay? So, ano bang special class sa internal hinge? Pag internal hinge kasi class, pag kinat mo, yung moment doon is equal to 0. Diba yan yung special class pag internal hinge. Okay? I-drawing muna natin class yan. So, titignan nyo class, meron tayong 1 story, tas 3 panels, 3 base. Okay? So, again class, ang cutting natin dito class is i-cut natin dun sa internal hinge. So, kung titignan nyo class, cut natin doon, cut natin dito, cut, cut,
cut, cut. So parang paghihiwalayin natin class midway. Okay? So, yeah. Dito. So, meron tayong paganyang class, no? Tapos meron tayong dito rin. Isa pa. Tapos meron tayong ganyan. Okay? Tapos i-cut rin natin dito class. So, may cut tayong ganyan. Okay na yan, no? Tapos, ilagay natin kasi external load. So, meron tayong external load dito class. Again, di ba external load natin is 1, 2. Di ba nakuha natin class yung external shears kanina? Ito. Titignan nyo class, di ba nakuha natin yung mga yan? So, yung mga interior shears natin class 2 times 200. So, 400. Tapos to the left sila. Okay? So, kung titignan nyo class, no, lagyan ko na lang ng bilog na maliit class. Indicating na yan yung internal hinge natin. Yun. Internal hinge. Okay? So, para mas malinaw class, lagyan natin ng yeah. Okay na yan. Okay? So, yung mga nakuha natin shear class. So, di ba may nakuha tayong shear class dito sa I. So, yung shear natin dito class, exterior siya. So, 400. I mean, 200 class kasi exterior siya. So, wala tayong 200 dito class na shear. Okay? Tapos dito class meron tayong 400 kasi interior. So, same dito class, 400. Tapos dito class, exterior siya. So, 200. Okay? So, paano yung steps natin dito? So, since meron na tayong sagot doon kasi lipat na lang sa kabila. Di ba, pag naglilipat lang tayo class is, yan. Balik tayo mo lang class yung direction. So, ito class may 400 tayo dyan. Dito rin tayo class meron tayong 400. So, dito class meron tayong 200. Okay? So, yan. Let's go na. Ay, ilagay ko na rin yung naming class, no? So, ito class, ito yung B. So, yeah, ito si I. Ito si A, B, C, tapos D, E, tapos F, no? G, tapos yung H. Yan. Okay. So, ito class si I. Ilagay ko na nga rin. So, si I, J, K, L. So, ito si L. Okay. Ito namang class si M. Si N. So, okay. So, worst class ganyan. So, ano yung next step natin class? So, pwede na tayong mag-analyze class. So, ang analysis natin dito class, kung titingnan nyo, no? So, ang meron kasi dito class, yeah. Ang analysis natin class is per ganyan. Per free body diagram. So, ito class, tawagin na lang natin to free body diagram B. Okay? So, ang galawan dito class, parang meron tayong pattern. Ang lagi nating start class is yung upper left. Okay? Kumbaga kung saan class yung external load natin, doon tayo magsasimulang mag-analyze. Okay? So, i-erase ko muna class yung nasa baba para may space tayo for analysis. So, yun class. Okay? So, again class, unahin natin yung upper right, free body diagram. So, tawagin na lang natin class sa FBD ni B. Yeah. Okay? Simulan natin yung analysis dyan. So, kung titignan yung FBD ni analysis class, so meron lang tayong force na paganyan dito class, no? Tapos meron rin tayong force na paganto dito. So, meron tayong force na paganyan. So, again class, di ba, supposedly class, normally, kumbaga, di ba, normally class, pag nagka-cut tayo, dapat may tatlong forces. Pero this time, again class, dahil na internal hinge yun, dalawa lang. Pero lang tayong actual class, meron tayong shear, wala tayong moment class. Kumbaga yung moment natin class pag internal hinge, 0. Okay? So yun yung shortcut class. I-take advantage natin the fact class na meron tayong internal hinges sa gitna. So doon tayo magka-cut class, meaning ganito. Kumbaga class, walang moment doon kapag hinat natin sa internal hinge.
Okay? So, ganun yun. So, ang una natin gagawin class, no? So, since meron tayong 1, 2, 3 na unknown, 1, 2, 3, gamitin lang natin yung tatlong equilibrium equations class, okay? So, unahin natin class yung summation of moment. So, mag-moment na lang tayo sa m is equal to 0 na clockwise positive. Okay? So, again class, focus tayo doon, no? FBD nung B. Ito yung working structure natin class. Yan. So, pag mag-moment tayo sa B, class, ano yung forces mag-create ng moment with respect to M? So, meron lang tayo kasi yung 200. Okay? So, yung 200 na yun, class, positive siya times yung lever arm natin, class. Lever arm natin, class, ito, no? So, meron tayong kalahati ng 12, class, so 6. Okay? Tapos ano pa yung magkakos ng force, class? So, ito. So, ilagay na natin yung assumptions natin, class. So, ito, class, i-assume natin, class, pababa. Ito, i-assume natin to the right. Ito, i-assume natin kasi pababa yun. So, sabihin na natin pataas to. Yan. Okay? So, ito class, di ba ang tawag natin dyan is I vertical. Okay? So, yung I vertical natin class counterclockwise siya. So, yung I vertical times yung lever arm natin class, ang lever arm natin si 8. Is equal to 0. Okay? Magkakaroon tayo ng sagot class, meron tayong I vertical is equal to 150 pounds. So, positive yung sagot class, so tama, downward. Okay? So, ilagay na natin yung dito class. So, ang sagot natin dito class is 150. Okay? So, lipat na natin sa, mamaya natin lipat. Okay? Next step class, so magsa-summation of forces horizontal times is equal to 0 and to the right positive. So, ano yung mga forces na horizontal dito class? So, meron tayong 1 to class, so positive siya kasi to the right, minus yung 200 class. Minus class yung M horizontal is equal to 0. So, makuha natin class yung M horizontal equal to, ilan yan? So, 1K pounds. Okay? Positive siya class, so tama yung assumption natin to the left. So, ito class, meron tayong 1,000 dun. Okay? Tapos class next, pag nag-summation of forces, vertical tayo. So, summation of forces, vertical is equal to 0, lahat ng pataas, positive. Okay? So, titignan nyo kasi meron tayong downward na 150. Tapos meron tayong upward class na MV is equal to 0. So, makuha natin class yung M vertical is equal to 150 pounds. Tama yung assumption natin class pataas. So, ito class, okay? So, ito class is 150. Gets ba? Okay? So, kung titignan nyo kasi, lipat natin yung mga sagot natin. So, meron tayong 1,000 class, lipat natin sa kabila. So, to the left yan class. So, dapat ito class is to the right. Okay? So, yung dito class, meron tayong downward. So, meron tayong upward. Ganyan. Okay? Tapos, meron tayong plus 115 upward. So, dito ko na lang sa, ano ilagay, no? Magulo ba pag sa baba? Sige, dito na lang ka din. Meron tayong downward class na 150 ulit. Okay? So, ganun. So, move on lang tayo, class. So, nagtapos na tayo dito, class. Kung titignan nyo, ang pwede nating next na i-analyze, class, is dito na tayo sa FBD ni D. Okay? So, erase ko lang to, class, para may space ulit tayo. So, tuloy lang natin, class. So, after nyo kung titignan nyo, class, so, move na tayo dito. So, ang next na i-analyze natin, class, is yung free body diagram ni D. Okay? So, kung titignan nyo, class, ito na yung working structure natin. So, ano yung mga unknowns, class? So, meron na tayong shear doon, class. So, dito, meron pa tayong axial. Okay? So, yung dito, class, meron tayong axial. Tapos, meron rin tayong shear. Yan. Gulo ba? Okay? So, ilagay lang natin, class, kung ano yung assumptions natin. So, yeah. Ito, class, i-assume natin na pababa. So, ito, technically, class, yeah. Assume natin to the left. So, ito, class, assume natin to the right. Yan. Okay? So, unahin natin class again. So, working structure natin class again, yung FBD ni D. Okay?
So, meron tayong 1, 2, 3 na unknown. So, technically, gagamitin ulit natin kasi yung tatlong equilibrium equations. Unahin natin class, mag-moment na tayo sa n is equal to 0, ano clockwise, positive. Okay? So, ano yung forces class? Mag-create na mo with respect to n. So, titignan natin class. Meron lang tayo ng 150, no? So, yung 150 na to class, times yung lever arm niya class is 8. Hindi pala 8 class kasi 8 plus, isa pang 8 plus 16. Okay? So 150 class times 16. Tapos kung titignan natin class counterclockwise so negative. Tapos class yung 400, so yung 400 na to class, tapos lever arm na class na 6. 6 siya kasi 12 yun nandun. Okay? Tapos lastly class is yung eto, JV. Okay? So dito ko na ilagay, no? Minus class yung JV times yung lever arm na class na 8 is equal to 0. So yung makuha tayong sagot class, si JV natin class. Okay, JV ba to? Yeah. Okay. So yung JV plus, pag kinalculate natin yung class is equal to 0. Okay. So titignan natin class, 0 pala yun. So huwag na natin ilagay. Okay, alisin na natin siya kasi 0 naman siya. Okay. So tuloy-tuloy lang tayo class. So magsa-summation of forces vertical tayo kasi is equal to 0, lahat ng pataas positive. So pag nag-summation of forces vertical tayo, kung titignan nyo, meron lang tayong 150. Okay? Pababa siya class, so negative. Tapos plus yung n vertical is equal to 0. Tapos makuha natin class n vertical is equal to 150 pounds. So tama yung assumption natin class pataas. Okay? Tapos summation of forces horizontal tayo is equal to 0 and to the right positive. Okay? So meron tayong 1,000 class na to the right. So positive siya. Minus class yung 400. Minus class yung n horizontal is equal to 0. So yung n horizontal natin class is equal to 600 pounds. So tama yung assumption natin class na to the left. Okay. So ilagay na natin class yung mga sagot natin. So meron tayong NV class na 150. So again class ito is 150. Okay. Tapos class meron tayong 600. So ito class is 600. Okay. Para mas ma-imagine natin class, tabaan ko na lang to. Yan. Ganda palang ganito. Para mas makita nyo class yung structure natin. Yan. Nag-improve naman. Okay? So, ilipat natin yung mga sagot natin class. So, meron tayong to the left na 600. So, meron tayong to the right na 600. Okay? Meron tayong upward class na 150. So, pag inipat natin, magiging downward siya na 150. Okay? Tapos, yun na yun. So, gagalaw lang ulit tayo class. So, ang next na i-analyze natin class is ito. Okay? So, i-erase ko lang ulit. Tuloy natin yung class, no? So again, class, ang i-analyze natin ngayon class si FBD ni F. Okay, so dating gawin tayo class. So kung titignan natin class, meron tayong tatlong unknown. Okay, so supposedly class yung actual dito. Tapos yung actual dun. Tapos class yung shear sa O. Okay, so maglagay tayo class ng ating assumptions. So ito i-assume natin class pa ganyan. Ito class i-assume natin pa ganito. Ito class i-assume natin downward. Okay. So, 1, 2, 3 class. So, dating gawin class. Summation of moments ng tayo class dun muna sa O is equal to 0. Lahat ng clockwise positive. Okay. So, yung forces class na mag-rate ng moment with respect to O class. So, meron tayo ng 400 class times yung lever arm na 6. Minus class yung 150 times lever arm na 16. Minus class yung kinukuha natin. So, kukunin natin dito class is yung K vertical times class yung 8 is equal to 0. Okay, so makukuha natin class yung K vertical equal to 0 rin siya. Okay? So titignan nyo kasi tanggalin na natin siya. Kasi 0 naman siya. Okay? Tapos class mag-summation of forces horizontal tayo is equal to 0. Lahat class ng horizontal
to the right positive. Okay, so ano yung forces yung create ng horizontal? So titingnan nyo kasi 600, so positive siya kasi to the right. Okay, minus plus yung 400. So ito yung Riemann structure natin plus, no? Yan. Ito. Okay, minus class yung O horizontal is equal to 0. So makukuha natin class yung O horizontal is equal to, so 200. Okay, pounds. So may assumption natin class to the left. Okay, so lastly class, summation of forces vertical is equal to 0. Ano pataas? Positive. So yung working structure natin class, so meron lang tayong pababang 150 class, so negative. Plus class yung upward natin na O vertical is equal to 0. So makuha natin class yung O vertical is equal to 150 pounds. Tama yung assumption natin class pataas. Okay? So lagyan natin yung mga sagot natin class. So again, ito still 150 siya class. Tapos yung class yung actual natin class naging 200. Okay? So lipat natin yung mga sagot natin class. So meron tayong to the left na pag 200. So dapat pa right na siya. Meron tayong upward class na 150. So dito class meron tayong downward class na 150. Ayan. Okay? So ganun. So tuloy lang natin class. So next up class is i-analyze natin FBD ng G. So FBD ng G class. So i-erase ko lang ulit. Okay? So again class, so dito na tayo. Free body diagram ng G. Okay? So ang FBD ng G class, kung titignan yung isa lang yung kukunin natin dito class. Kukunin lang natin class kung ano yung axial dito sa L. Okay? So kung titignan nyo class, ang gagawin lang natin dito, ang summation of forces vertical is equal to 0. Pataas positive. So meron lang tayo plus 150 na pababa, so negative plus yung, so ito i-assume na natin class sa pataas siya. Okay? So L vertical is equal to 0. So L vertical class is equal to 150 pounds. Tama yung assumption natin class pataas. Okay? So next class is, dito na tayo sa mga columns natin sa baba kasi nakuha na natin lahat class ng forces dun. Okay? Ilagay mo natin yung sagot. So ito class is equal to 150. Tapos class ito ilipat natin pababa. Okay? So kung titignan nyo class ang next natin na galawan, unahin na natin yung dito. Okay? So kailangan lang natin kunin class kung ano yung axial niya. Okay? Ano yung shear niya class. Tapos ano yung moment. Okay? So assume natin class. So ito i-assume na natin to the right. Ito class is upward. Ito class is counter. Okay? So again class, no? FBD nung HL. Okay? So summation of forces horizontal times is equal to 0 and to the right positive. So meron tayong 200. So to the right siya, so positive. Minus class yung H horizontal is equal to 0. So H horizontal natin class is equal to 200 pounds. Okay? So positive 2. Tama yung assumption natin class to the left. Okay? Tapos class summation of forces vertical times equal to 0 and to pataas positive. Okay? So kung titignan nyo kasi meron tayong negative 150 kasi pababa siya. Plus class yung H vertical is equal to 0. So meron tayong H vertical class is equal to 150 pounds. Tama yung assumption natin class pataas. Lastly class, mag-moment na lang tayo class sa H. Is equal to 0. Lahat ng clockwise positive. So ano yung first term create mo with respect to H class? So isa lang. So meron tayong 200 class, no? Times yung lever arm niya class. Ang lever arm niya is yung kalahati ng 12, so 6. Okay. Minus class yung moment sa H is equal to 0. So makuha natin class yung moment sa H is equal to 1, 2. Okay. Pound foot. Tapos tama yung assumption natin class. Counter. Okay. Lagyan natin yung sagot class. So meron tayong 200 dito. Meron tayong pataas class na 150. So meron tayong moment class na 1, 2. Okay. So i-erase ko lang ulit class. So ganun lang. So i-analyze natin to. Analyze natin yan. Sa analyze natin yan. So, tuloy natin class. So dito naman na tayo sa FBD ng C tapos E. Unahin natin class yung FBD ng KE. So FBD ng KE. Okay. So dating gawin class. Kung titignan natin class, may makukuha tayo dito. So dito wala tayong axial. So 0 na siya, no? So matic class. Wala rin tayong axial. I mean, wala tayong E vertical.
Si vertical natin kasi 0. Okay? So, ang kukunin lang natin dito kasi sa ganyan. So, meron tayong moment na pag ganyang class, tapos meron tayong i-assume natin pag ganito. Okay? So, K class is summation of forces, horizontal tayo kasi is equal to 0 and to the right positive class. So, meron tayong 400 class minus yung E horizontal is equal to 0. So, makuha natin class yung E horizontal is equal to 400. So, pounds. So, tama yung assumption natin class to the left. Okay? Tapos class, mag-summation tayo ng moments sa E is equal to 0, lahat ng clockwise positive. So yung forces mag-relate naman with respect to E class. So meron lang tayong 400 class times yung lever arm natin class na 6. Okay, minus class yung moments sa E is equal to 0. So meron tayong moments sa E class is equal to 2,400 pounds. So orientation niya, class tama yung assumption natin, counter. Okay. Tapos next class, yung FBD naman class ni CJ. Okay? So natin gawin class. So kung titignan natin class, ilagay muna pala natin sagot class. So ito meron tayong 400, no? So ito class meron tayong 2,4. Okay? So natin gawin, assumption natin class, meron tayong pag ganyan. So i-assume na rin natin class na pag ganun. Okay, so wala tayong actual class. So 0 na rin yung vertical dun. Okay? So yun. So again class, unahin natin summation of forces horizontal is equal to 0 para makuha natin class yung CV, CH, kumbaga. So parang tayong to the right of 400 class minus yung CH is equal to 0. So makuha tayong CH class is equal to 400 pounds. Tapos tama yung assumption natin class to the left. So ito class 400. Okay? Summation of moments tayo sa C class is equal to 0 at ng clockwise positive. So meron tayo mas ng 400 plus times yung lever arm ng 6, okay? Minus plus yung moment sa C is equal to 0. So makuha natin plus yung moment sa C is equal to 2,400 pounds. Tapos tama yung assumption natin class counter. Okay? So ito class makuha natin 2,4. Yan. Okay? So last class, i-erase lang natin class para may space ulit tayo. So, tuloy natin class. So last, ang kailangan lang natin kunin class is yung ito. So FBD class ni AI. Okay? So dating gawin class, titignan nyo ang kailangan lang natin kunin dito sa tatlo class. Meron tayo ng action, so assume natin pag ganyan class. So meron tayo ng yung shear, yung actual class, tapos yung moment. So i-assume natin class yung moment natin pag ganyan. Okay? So, unahin na natin class yung summation of forces horizontal is equal to 0 and to the right positive para makuha natin class yung horizontal sa A. So, titignan nyo kasi meron tayong 200 minus yung horizontal sa A class is equal to 0. Makuha natin yung horizontal sa A is equal to 200 pounds. So, tama yung assumption natin class to the left. Okay? Summation of forces vertical tayo is equal to 0 at patas positive class para makuha natin yung vertical sa A. So, titignan nyo kasi meron tayong pataas na 150 minus class yung vertical sa A is equal to 0. So, makuha natin kasi yung vertical sa A, 150 pounds. Tapos, tama yung assumption natin class pababa. Lastly, class, magmo-moment tayo sa A is equal to 0, clockwise positive, para makuha yung moment sa A. So, ano yung forces mag-create ng moment class with respect to A? So, meron tayong 200 class times yung lever arm ng 6 minus class yung moment sa A is equal to 0. So, makukuha na natin class yung moment sa is equal to 1,200 pound-foot. Tapos class counter. Okay? So, ilalagay natin yung mga sagot natin class. Ito is 1, 2. Ito class is 200. Tapos ito class is 150. Yan. Okay? So, ang tutukusin class, yan yung mga answers natin. Ito na yung final answers natin, di ba? Kasi ang gusto ng problem class, ano yung reaction? So, realize nyo lang class ko, ano yung mga nandito class? Yan na rin yung reactions natin. Yan. Gets ba? Okay? So, kung titignan nyo class, baka tanong nyo, paano sir pag tinanong sa problem, ano yung moments din? Member and moments. Okay? So, kung titignan nyo kasi class yung ginawa natin, di ba wala tayong member and moments? Kasi nga class kinat natin sa inflection points. Okay? So, paano natin makukuha yung mga member and moments? So, baka sabihin nyo, class, kailangan natin i-analyze yung member. So, hindi ganun, class. Kasi kung titignan nyo, class, meron tayong formula. Diba may formula tayo, class, ng member and moments. So, kung titignan nyo, class, ito yung given formula ng member and moments natin, class. Yan.
Actually, ito class nag-work siya sa sheet, sa member, sa column tsaka sa beam. Okay? So, ang gagawin lang natin class, kukunin natin yung shear times class yung half nung ano. Okay? So, madaling sabi class, kung titignan mo, kukunin mo lang para makuha mo yung moment dito class sa BI or sa BA. Para makuha yung moment sa BA class, yung 200 na to times yung distance na yun. Para makuha mo kasi yung moment sa BM, yung 150 na to class times yung distance na yun. Okay? So, kunin na lang rin natin yun class for the sake. Okay? So, again, ibalik ko lang dun sa problem natin. I-erase ko muna class. So, again, this time class, ang kukunin natin class is yung member and moments. So, yung member and moments. Okay? So, ang galawan lang dito class again, ang gagawin lang natin class is parang imagine nyo may moments tayo dito. Ito class. Yan. May moment tayo dyan. Okay? Tapos kung ano yung orientation niya kasi ganyan. So, para ang ginagawa natin class, kumari class yung nandito. Kukunin natin class yung moment BA. So, kunin natin yung nandun class. So, i-analyze lang natin yung class. I-isolate lang natin yan. So, kung titignan nyo class, ang analysis natin, yan, di ba? So, ito class yung B. Ito yung I. Okay? So, para makuha natin class yung moment sa BA, cut natin doon. Di ba meron tayong internal hinge dito class, tapos meron tayong shear. So, 200. Okay? So, titignan nyo class, ito i-assume natin na ganyan. So, para makuha natin class yung moment sa BA, magmamawit lang tayo sa B. So, magsasummation tayo sa moment sa B is equal to 0 ang clockwise positive. Okay? So, titignan nyo class, may makuha na natin class yung moment sa BA. So, equal lang siya ito class, diba 6 inches yan. Ay, 6 feet. Okay? So, para makuha yan class, so more or less kung titignan nyo, so, see. Yeah, minus class, meron tayong 200 times yung 6 is equal to 0. Kuha natin class yung moment sa BA is equal to, so yung 200 times 6 is meron tayo 1, 2 pound-foot. Tama yung assumption natin class pag ganun. Okay? So, titingnan class, nag-work rin yung formula dyan. So, ang formula lang natin dito class is yung M is equal to yung shear times yung L over 2. Okay? So, kumbaga class, kung gusto nyo kunin yung mga moment, yung shear lang class times yung moment arm. Gets ba? Okay? So, i-erase ko lang class, tapos gawin natin class ng mabilisan. So, ano yung mabilisan class? Yan lang. Titignan lang natin class kung ano yung mga shear nila. So, yung mga blue times yung, yun, kung ano yung distance na yan class. Okay? Kasi gets natin class, di ba, ang member and moments class mag-equal yan. Okay? So, kung titignan nyo dito class, yeah, kung i-inspect natin, ganun. So, unahin natin class yung M, BD. So, again class, equal yan sa M, DB. Okay? So, kung gusto natin kunin yung BD class, kukunin lang natin yung shear na yan. So, kung titignan nyo class yung 150. Okay? So, yung 150 class, times yung distance na kalahati ng 16 times 8. Okay? So, 150 times 8 class, kung titignan nyo, 1, 2. So, pound-foot. Okay? So, ano yung orientation niya class? So, kung titignan nyo rin ba, ang kinuha natin class is parang ito. Okay? So, ito kasi class, di ba, is 8 feet. So, 150 times 8. So, titignan nyo class, ang orientation yan is counter. So, dapat yung moment natin class, kukontra nyo yung counter. So, ito class, clockwise. Tama, di ba? Gets ba class? Okay? So, isa pa. So, para makuha natin class yung BA. So, yung moment class sa BA, again, class member and moments equal lagi yan, tapos parehas sila orientation. So, parehas lang yung class sa AB. Okay?
So para makuha natin yung BA class, siguro ito na rin. Dito natin kunin. Okay? So ito class, kung titignan natin sa figure, ito is 6 feet. Okay? So meron lang tayo class ng 200. 200 na yan class, di ba? Times class yung lever arm na 6. So equal ulit siya class sa 1, 2 pound-foot. Okay? Yung orientation na class kung titignan nyo, di ba? Itong shear kasi na to class, mag-create siya ng clockwise. So dapat class ko kontrahin ng moment natin class yung clockwise, ito counter. Okay? So ang proof na tama to class kung titignan nyo, yung moment sa AB, tama, 1, 2. Gets ba? Okay? So last, isa pa, may space pa tayo. So kunin naman natin class yung sa DF. So again class, yung moment natin sa DF, equal yan class sa moment natin class sa FD. Okay? So pili na kayo kung saan dito. So ito na lang yung i-analyze natin. Ito. Yung strip na yon. Strip na to. Okay? So yung strip na yan class, ito 8 inches. Okay? So kung titignan nyo class, meron tayong 150 times yung 8. Equal pa rin siya class sa 1, 2 pound-foot. Orientation niya class, kung titignan nyo yung 150 na yung class counter. So dapat ito class clockwise. Gets ba? Okay? So yun class. So i-cut ulit natin dito class. So yung next example class, tignan naman natin yung sagot class. So yung sagot natin dito class is ito. Yeah. So yung C horizontal natin class 400. So tama naman, no? 400. Tapos yung E is 400 din. Tapos may moment lang tayo ng 2,4. Tapos 2,4. Okay. Tapos yung sa H natin class, yeah. So meron tayong 200 to the left, 150 downward. I-edit ko to class, dapat upward yan. Kasi kung titignan yung upward. Okay. Tapos meron tayong counter. Okay. Tapos same class dito. Yeah, ito. So meron tayong same class, no? So parehas lang yan. So tama yung mga sagot natin. Okay? So i-end natin dito class. Again, see me at the next video. So this ends class part 3, module 3. See me at the next video. Bye.